Sa gitna ng kaguluhan, heto ang dapat mga abangan. Sa pag-ibig at katarungan, umiigting sa gitna ng digmaan ng Albania, pagpapakita ng verbal at di-verbal na komunikasyon sa araw-araw na buhay. Live mula sa Albania! Ito ang balita mula kay Althea Nostrates. Salamat, Aaron. Ito ang mga init-init na balita mula sa Albania. Isang makulay na kwento ng pag-ibig at katarungan ang patuloy na bumabangon mula sa madilim na panahon ng digmaan ng Albania. Ang kwento ni Florante at Laura bilang pangunahing tauhan sa epikong tula ng Alamat ay patuloy na tumatalakay sa mga temang nagsusuri ng tamang laban at ang sakripisyo ng pag-ibig sa gitna ng kaguluhan. Si Florante, isang tapang na kabalyero mula sa kaharian ng Albania, at si Laura, isang maganda at matalino na prinsesa, ay nahulog sa isang masalimot na relasyon na pinapalakas ng kanilang pagkakapareho ng mga pagpapahalaga, katarungan at malasakit sa kapwa. Subalit, ang kanilang pagmamahal ay nakaharap sa matinding pagsubok. Nang pumutok ang digmaan sa Albania, isang labanan na pinapalakas ang mga sigala sa politika at paghihigandi. Ngayon, tayo makikinig sa pahayag ng isang kababayan na mula sa Albania. Back to you, Maverick. Ipinahayag ng isang kababayan sa Albania na nangangalang John Aiden. Ang Sir Florante at Laura ay popular sa Albania, kahit para sa akin ay nagpapakita ng mga sumusunod na pananaw. Ang pagpapatawad sa mga tao ang karoon ng kasalanan sa akin. Pagmamahal sa sarili, payo na hindi dapat tayo magpasakop kanino man. Ang wagas at pusila ng pagmamahal na walang kapantay. At ito ang balita. Kahit kaguluhan, pero inaabangan. Kami ay magbabalik. Ito ang Kwentong Bayan. Nag-enjoy ka ba? Mas enjoy to! Safeguard by Camilla. Shuk, 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 shuk. Enjoy ang pamilya. Kamusta diyan, Althea? Ano-ano ang mga init na balita? Aaron, ito ang mga balita na aking natuklasan. Verbal. Ang komunikasyon verbal ay tumutukoy sa lahat ng uri na nakasulat at sinangkita. Tumutukoy din paparating na idea. Ito rin ay nakikipag-ugnay gamit ang mga salitanan o panunulat. Halimbawa ng verbal, pakikipag-usap sa telepono, pagsagot sa klase, pagsulat ng sanaysay. Di-verbal, hindi ito gumagamit ng salita, bagkos ng napapakita ng mensahe sa pamamagitan ng kilos. Ito rin ay nakikipag-ugnay gamit ang kilos, ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan. Halimbawa ng di-verbal, pagtango, pag-ikot ng mata, kompas ng kamay. Ito ang mga balita at mga kwento na aking natuklasan. Nag-report, Althea Nostrates. Back to you, AJ. Yan ang ating mga balita. Sa susunod muli, ito ang Kwentong Bayan. Sa lahat ng kaguluhan, dapat inaabangan.